Isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo na po tayo. Hallelujah. Yes, Lord, we celebrate, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, sa Resurrection Sunday. Sige po, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Bigay natin sa Panginoon ang pinakamalakas sa palakpak, papuri, parangal at awit para sa Diyos. Hallelujah. Yes, Lord, you are alive, Panginoon. You are alive, oh God. Thank you, Jesus. Come on, we clap our hands. Hey! Hallelujah! You are alive! Hey! Yes, Panginoon! We lift you up, Panginoon! We glorify you, God! We sing, oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God. We say, oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Whoa, with a voice of triumph. Whoa, come on, we sing. You are the everlasting God. Come on, church. Shine your light through us for all the world to see. You are the hope of broken hearts. You overcame the grave to save humanity. Come on, we sing it out. Hallelujah, Jesus is alive. Oh, clap your hands. Come on, we clap it. All ye people, and shout unto God. One more time. Oh, clap your hands. Come on, church. All ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Whoa, with a voice of triumph. Whoa, you're on the road of broken heart. Come on, you overcame. You overcame the grave to save humanity. Sing it, hallelujah, Jesus is alive. You're alive, Panginoon. Oh, clap your hands. Come on, we clap it to the Lord. Oh, ye people, and shout unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Whoa, with a voice of triumph. Whoa, whoa, you're alive in me. Yes, you are, Panginoon. Resurrection power. Whoa, I'm alive in you. Come on, we sing it to the Lord. Resurrection power. Whoa, you're alive in me. Yes, you are. Resurrection power. Whoa, I'm alive in you. Resurrection power. Come on, we clap our hands. Hey. Yes, Lord, we proclaim that you are alive, Panginoon. You are alive, Jesus.
Come on, church, we praise the Lord today. We say, oh, clap your hands. Hey, all ye people, and shout unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God. With a voice of triumph, you're alive in me. Come on, we sing resurrection power. Whoa, I'm alive in you. Come on, we sing resurrection power. Whoa, you're alive in me. Resurrection power. Whoa, I'm alive in you. Resurrection power. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hallelujah. Come on. We clap our hands. Lord, you're alive. You've risen, my King. Hallelujah. Come on. Hey, come on. We praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. We can continue to sing to Him today. Yes, God, you are not dead. You are alive, Lord. Hallelujah. We sing, let love explode and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution somehow. Let love explode and bring the dead to life. Yes, God. A love so bold to see a revolution somehow. How I'm lost in your freedom. In this world I overcome. My God's not dead, He's surely alive, and is living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, He's surely alive, and is living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring like a lion. Hope arise, let hope arise and make the darkness hide. My fate is dead, I need a resurrection somehow. Let hope arise and make the darkness hide. We sing, my fate is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom. In this world I overcome. My God's not dead, He's surely alive, and is living on the inside. God's not dead, He's surely alive, and is living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, and is living on the inside. People of God, God's not dead, He's surely alive, and is living on the inside. He's roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let heaven roar, let fire fall, and shake the ground with the sound of revival.
Come on, church, we sing. Let heaven roar, let fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Louder now. Come on, church. Let heaven roar, let fire fall. Come shake the ground with the sound. Revival, let heaven roar, let fire fall. Come shake with the sound of revival. My God's not dead, He's surely alive, and is living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, He's surely alive, and is living. Hey, we say, God's not dead, He's surely alive, and is living on the inside. God's not dead, it is living on the inside, roaring like a lion is roaring. Come on, people of God. Yes, you are. It's roaring, roaring like a lion. It's roaring, roaring like a lion. Jesus, He's roaring, roaring like a lion. Come on, we clap our hands to the Lord. Jesus, you are God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige, pwede ba palakpakan pa po natin ng Panginoon? Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. You have risen, Panginoon. You've given us hope, Panginoon. You've given us life, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, sa umagang ito, pasalamatan po natin ang Panginoon. What He has done for us. Yes, Lord. Thank you, God. No one, Panginoon, but Lord, you gave yourself, Panginoon, for us. Thank you for that love, Panginoon. Thank you for that, Panginoon. Sige po, let's worship the Lord this morning. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God, we exalt your name. We exalt your name. Open our eyes. Open our hearts, Panginoon. Lord, maintindihan namin, Panginoon, kung gaano kalawak, kalalim ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heavens and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Yes, you are God. Come on, we sing. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine
of mercy. What heart could fathom such boundless grace? Yes, God, the God of ages, stepped down from glory to bear my sin. Yes, Lord, and bear my shame. We sing the cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, our living hope. We sing hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Come on, praise the Lord. Hallelujah. That has lost its grip on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Come on, praise Him today. Hallelujah. Thank you, Lord. You have broken every chain. In your name, Jesus Christ. Come on, my name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one. Oh, hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. In your name, Jesus Christ, I living hope. Then came the morning that seals the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Come on, we sing it to the Lord. Then came the morning, come on, that sealed the promise. Your buried body began, hallelujah, out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim. One more time. Then came the morning, then came the morning that sealed the promise. Your, yes, oh Lord, began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim. Come on, tell His name, Jesus. Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah. Praise the one. Hallelujah. Come on, church. That has lost. Yes, you have broken every chain. We sing
Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. One more time we sing, hallelujah. Oh, hallelujah. That has lost. Oh, you have broken every chain. We say Jesus Christ. One more time, come on. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Come on. Praise Him today. Hallelujah. Oh, you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. We praise the Lord. Hey, that has lost grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, Jesus. Oh God, Jesus. Kumapalapakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Yes, Lord. In you, God, we have freedom. We have hope, Panginoon. We have life, God. Salamat, O Diyos. Lord, truly, Panginoon, sa celebration, Panginoon, to have, Panginoon, yung victory na meron ka at kamtan namin on that cross, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. God, Lord, today, sige, Lord, use your words, Panginoon. Open our hearts, our minds, Panginoon. Speak to us, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mga anak po ninyo na nandirito sa lugaring ito, dito sa 9 a.m. service, God. Muli, sa iyong kapurihan, Panginoon, sa iyong pasasalamat, Ama. We love you, God. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen. Sige po, palakpakan pa natin ang Panginoon. Tayo po'y makaupo sa umagang ito. Magandang umaga po sa bawat isa. Excited po ba tayo sa araw na to? Sige, palakpakan niyo muna si Lord. Ganda ng mga inawit, at yung message about resurrection ng Panginoon. At sige, yan natin na dito tayo mag-usap-usap. Nakatatlong sermon ako kagabi. Hindi, no, isang araw pa. Anyway, okay lang naman. Nagbabago-bago yung mga hinanda kasi noong una, kasabi ko, hindi kami nakapag-series about, ito na nga, itong season, itong Lenten season, but gusto ko sanang pag-usapan yung, about the blood of Jesus. So, but in the end, sabi ko, teka muna, Lord, nag-expect yung mga tao na today is Resurrection Sunday, kaya tama lang. At yung hindi naman kami nag-uusap nitong mga praise and worship, but sabi ko, tama lang na nagbago ako ng isip. Kaninang umaga, papunta ako dito, daming tao sa labas. Kasi may shortcut from our house. May mga shortcuts. Duman sa mga subdivision dyan. Daming mga nasa labas. I think mga 6, nandiyan na sila. Ang madami sa kanila, yung mga nagja-jogging. At siguro baka nga,
tinake na rin nila yung opportunity na long vacation at hindi ko alam at ang iniisip ko na saan kayo mga Kristiyano at naintindihan ba nila at ito bang holiday na itong mga araw na parang binigyan tayo ng pagkakataon na mag-take ng rest but ang purpose naman ay to celebrate itong Lenten season. But hindi ko alam kung saan dinadala, saan ginamit. At siguro kung mga unbeliever dito, okay lang. Di naman talaga nila naintindihan. Ang talaga namang pagdating sa ganitong mga season ay yung holiday, yung mga punta ng dagat, punta ng ilog, punta ng mga resorts, whatsoever, okay din naman. But dapat naintindihan din that there is more than that kung bakit merong holiday, But sad ay hindi ito masyadong nakita. At ang malungkot ay baka nga, even among us, sa body of Christ, na parang, teka muna, ito yung lalim nitong holiday na to na binigyan ng alaga yung ginawa ng Panginoon doon sa cross at in the end nag-end up siya ng Resurrection Sunday. So, sige, pwede ba palapakan na lang natin si Lord kayo na mga nandito, But I am expectant that mamayang hapon magdadatingan pa naman yung iba, Sabi ko, nasan ba sila? Nagbakasyunan ba to? Or hindi ko alam. But hindi naman si Lord ang may control. Siguro, as being pastor, nandun lang niya siya na parang nakakalungkot lang kasi ito yung mga season, itong moment that dapat focus kay Lord. Sobra yung ginawa ng Panginoon 2,000 years ago. Binigay niya yung kanyang buhay. Ito yung kwento Namatay siya upang tayo ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Sige, palagpakan mo si Lord. Hindi ko alam, dito tayo mag-usap-usap na itong sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 18. Sige, ayan natin, enjoy lang natin yung Word of God today. Sabi dito, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also receive and in which you stand. Si Apostle Paul po may sabi nito, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believe in vain. Verse 3 sabi dito, for I delivered to you the first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures, and that He was seen by Cephas, then by the 12. After that, He was seen by over 500 brethren at once, and whom the greater part remain to the present. But some have fallen asleep. After that, He was seen by James, then by all the apostles. Then the last of all, He was seen by me also, as by one born out of due time. For I am the least of the apostles, who I am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it was I or they, so we preach and so we believe. Ganda, Pwede ba palakpakan natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos sa umagang ito? Ito si Apostle Paul ay pinatutuhanan niya
na yung muling pagkabuhay ni Jesus, that ang daming mga nakasaksi na si Jesus ay muling nabuhay. So, tignan natin to at latayan natin to at hayaan natin na pag-usapan pa natin ang mga bagay patungkol dito. Ito yung kwento nung muling pagkabuhay ni Jesus. At of course, siya ay namatay. After 3 days, ang sabi ng Bible, siya ay muling nabuhay. And finally, he bowed his head and said, nung siya ay nandun sa cross, di po ba? Ito yung mga huli niyang kataga. Sabi niya, it is finished. It is finished. That ang Bible ay meron pa siyang conversation na isulat pa na yung salitaan niya doon sa Ama na ang sabi niya, Father, into thy hands I commit my spirit. I commit my spirit. Pinagkatiwala niya sa Ama yung kanyang espiritu. Yung kanyang espiritu, sa madalit salita, ay after death ay meron pang kaganapan. So, tignan natin, tignan dito itong ating pang pag-uusapan. At pagkatapos, alam natin ang mga nangyari. At nung mamatay siya sa cross, kinuha yung kanyang katawan at dinala siya sa libingan, tibo ba? So, sige, tignan lang natin to. May mga bagay kasi ako gusto pang sabihin. At ang lahat ng pag-asa dun sa kanyang mga disciples, sa mga naniwala sa kanya, nung makita na si Jesus ay patay na, at eto nga ay ililibing na kasama yung kanilang pag-asa na isinama na rin nila sa libingan. Bakit? For the past 3 years si Jesus ay kasama nila. Nandun sila, sobrang yung hope at yung pag-asa na talagang ito ang Panginoon, ito yung magliligtas sa Israel. But after 3 years, nakita nila na yung Master, yung Panginoon na siyang pinanghawakan nila at nakitaan nila ng pag-asa ay patay na. No? Sobra, no? So, lahat ng mga nasaksiyan nila, miracles after miracles, ay gumuhulat. So, tignan natin to kasi hindi naman to yung parang walang damdamin. Meron pong emotion na nakapaloob dito sa mga damdamin ng mga tao, ng mga unang mga Kristiyano na nakasaksi ng kamatayan ni Jesus. O nga naman, hindi naman nila akalain na etong si Jesus ay mabuhay na magmuli. Kaya sabi ko kanina, pwede na 3 taon, nandun sila, full of hope, na nandito na dumating ang hari ng mga hari ng Israel. At punong-puno sila ng pangarap, na yung magagandang mga bagay na ipinangarap nila sa kanilang mga buhay. But nung makita nila si Jesus ay nandun ang pinahirapan at nandun na nakasabit sa cross, at that in the end, dineclare that Jesus is already dead. Yun. Hindi ko alam ang dandamin, yung pagtinignan mo, guho lahat. Yung mga expectation na ano pa ang pwedeng gawin ng Panginoon. Ngayon, wala na. Patay na si Jesus. So, hindi ko alam, but ang Bible ay nagkukwento siya, but hindi naman siya yung parang walang damdamin. Meron siyang damdamin na ipinakikita at ipinararamdaman. So, ulitin ko po, pwede that time at
ako naniniwala na nung kamatayan ni Jesus ay kamatayan na rin ng lahat ng kanilang hawak-hawak at isinama na nila ito sa kanyang libingan. Ano sabi, pwedeng, yun na yung usapan pag ano lang naman to, no? But ito yung normal eh. Pwedeng yung mga magkasama, magkakilala, na talagang andoong si Jesus ay sinubaybayan, but pwede yun yung usapan at isang salita na di lang pwedeng ginagamitin that wala na ang Panginoon. Patay na siya. So, nagsimula ng Friday hanggang Saturday, di po ba? Yung kanyang yung physical death from Friday to Saturday, yung buong araw ng Sabado, pwedeng ang lahat ay nagluluksa. Teka muna, no? Hindi nyo ba, of course, ang Bible, kapag binabasa natin, dapat may kasamang damdamin yan upang maintindihan mo. Kasi ang Bible ay nagkukwento ng meron siyang buhay. Until finally, sa madaling araw ng linggo, ang sabi ng Bible, may mga babaeng mga nagpuntahan sa kanyang libingan. Because that time, meron silang tradition that yung kanilang mga loved ones ay after 3 days, binabalikan nila ito upang pahiran ng anuman yung mga incense, mga langis, whatsoever, to preserve the body. So ito yung purpose nitong mga kababaihan na sabi ng Bible, madaling araw, pumunta sila sa nicho nitong Panginoon, nicho ng Panginoon. Ang purpose ay lagyan siya ng kung ano man yung mga oil na pwedeng ilagay as parang yung ino-honor mo yung labi nitong minamahal mo. Yun po yung intention. So hindi sila nagpunta doon upang mag-expect that si Jesus wala doon. Hindi po. Kaya nga sabi, naroon sila upang magdalan at pahiran ng langis ang Panginoon. But nung napansin nila na yung libingan ay bukas, tingnan nyo, ano? So, sabi ko nga kanina, yung libingan ni Jesus ay libingan ng mayaman. Kasi, kung maalala ninyo, may umako sa bangkay ng Panginoon. In fact, ang Bible, ang sabi, yung kanyang mga disciple, nagsipag, kalat. At hindi na nila binalikan si Jesus. Bigat na, no? Matapos mong samahan, matapos mong ibigay ang lahat. But nung panahon na andun kang nag-excel, nakikita ka nila, nandun silang lahat. But nung ang Panginoon, nakita nilang pinako na sa krus at namatay, goodbye. So, parang ito yung ugali ng tao. Kasi pwede, biro mo itong mga disciples na samantalang almost 3 years o 3 years nilang kasama itong Panginoon. Araw at gabi, miracle after miracle. But hindi lang naman itong mga disciples kasi nasaan na yung 5,000 na pinakain niya? Nasaan na si Bartolomeo na nakakita? Nasaan na itong babaeng, sabi ng Bible, na nagdudurugo ng for 12 years? Nasaan na si Lazaro na kanyang binuhay? Alam niyo po ba yun? Walang binabanggit ang Bible. Wala. Kaya dumating sa punto itong si Nicodemus, kung maalala ninyo, at itong kanyang kaibigan na pinakikilala na si Joseph na isang mayaman,
nagpunta sa gobernador at pinakiusapan because they have their influence. Etong si Nicodemus, high priest ito eh. Kilala, leader ng kanilang religion that time, but naniwala siya si Jesus ay the Messiah. Pero ang sabi ng Bible, pumupunta siya kay Jesus secretly. Sa madaling araw siya pumupunta dahil ayaw niya ipaalam dahil uusigin siya ng kanyang mga kasamahan. Pero nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang Panginoon at madami siyang naintindihan. Kaya nung malaman niyang patay na si Jesus at kasama itong kanyang kaibigan na si Jose, si Joseph, that may influence itong dalawang ito, pinakiusapan nila ang authority ng Roman, payagan niyo kaming ilibing na lang namin ito si Jesus. Kasi po pwede naman na pagkatapos yan, ihuhulog na lang yan doon sa bangin. Pero pinayagan sila at inilibing nitong dalawa. Biro mo, hindi naglibing ang itong mga naka-experience talaga, that those people na talaga nakita nila. That time na naniniwala sila na totoo itong si Jesus, siya talaga itong Messiah. But in the end, nung time na si Jesus ay nandun nang nakapako sa krus, nagbabaan ang kanilang mga ulo. At sabi ng Bible, nagbalikan sila sa kanilang mga tahanan at nagbalikan sa mga dati nilang gawa. So, trouble and that is the reality of life, friends. So, ito, experience to ni Jesus. So, at yun din, at sobrang lang si Lord naman, of course, He is the Messiah, hindi siya pwedeng pabayaan. That in the end, etong dalawa, inako, inilibing, binigyan ng magandang libingan. Kasi libingan ito ng pamilya nitong si Joseph, na ang sabi, mayaman sa panahon na yun. So, pwede kong sabihin na maganda yung libingan ni Jesus. Kasi hindi naman talaga para sa kanya yun. Inoffer lang sa kanya nitong mayamang lalaking ito na dapat para ito sa kanyang mga mahal sa buhay. So, ito yung libingan na pinaglibingan ng Panginoon. But dito, etong sabi ng Bible, dumating itong mga kababaihan na mga babae, wala, hindi lalaki pero after 3 days na, pinuntahan, sabi, upang lagyan ng langis ang katawan ng Panginoon. But, of course, malayo pa lang, nakita nilang bukas na ang libingan. Kaya ako sinabi that this libingan ay hindi ordinaryo, hindi rin to pwedeng nabubuksan ng basta-basta. Kasi, yun na nga, mahal ito. So, ang pintuan nito ay, sabi ng Bible, malaking bato na talagang, di mo pwedeng igulong-gulong to ng basta-basta. Unless talaga sigurong gumamit ka ng anong paraan. Pero, nabuksan, So, ba't ba ako pumawa? Ito yung sabi ng Bible. So, at yun na nga, nakita nila yung nicho ay bukas na. But ang Bible, ang sabi, itong mga kababaihan ay nagtuloy-tuloy. Ano ang kanilang nadatnan? Ang sabi, meron silang nadatnang tao sa loob. But that in the end, hindi tao, anghel. Dahil nung pumasok na sila, ang sabi ng anghel sa kanila, that the angel told them, sinong hinahanap nyo? Si Jesus? You're looking for Jesus. Ganda no, kwento ng Bible, detail. You're looking for Jesus. Sabi nung tao, He is not dead. He is alive. He is risen. Sige, pwede mo bang palapakan ng Panginoon? Sobra, yung, what? Never in their imagination. Nagpunta sila doon upang lagyan lang ng langis ang katawan ng Panginoon to preserve his body. But wala nang kanalaman yung pananampalataya dito. Sabi ko nga kanina, nung malaman nila si Jesus patay na at nailibing na, kasama na yung kanilang mga pananampalataya, isinama nila sa libingan. Maybe nandun sila because of their love to Jesus. Andun sila kasi andun naman yun eh. Pero mo 3 taon mong kasama yan eh.
But not because of their faith. Pwede naman, dahil may relationship naman eh. So, kailangan gawin yun dahil kapag mahal mo yung tao, talagang ginagawa yun as tradition sa kanilang mga panahon. Pero hindi sila nandoon na may kinalaman sa kanilang pananampalataya. Wala na silang pananampalataya. Patay na si Jesus. Yun po yun. So, tignan natin, but nagulat sila nung una, akala nila, tagapaglinis lang, sabi ng Bible, ng libingan. But that in the end, ay na-realize nila, ito, na ang sabi sa kanila, sinong hinahanap nyo? Si Jesus, He is not here. He is alive. He is risen. Kaya nga kanina sabi ko, hindi pa naman, sino nakapunta sa Israel? Hindi pa, no? So, sarap din naman pumunta sa Israel. Makita natin, etong libingan na ito, hanggang ngayon ay na-preserve yan. Nandun yan, yung libingan na yan. Pero pinupunta niya ng mga tao galing sa iba't ibang mga bansa at gusto nilang makita yung libingan. At siguro yung iba para gusto pang ma-experience si Lord doon. But doon pa lang sa pintuan, base doon sa mga nakausap ko na mga kaibigan na nakarating doon, doon sa kanyang puntod, sa pintuan pa lang, nakasulat doon, He is not here. He is risen. Kasi pwede mo bang palapakan si Lord? Ganda, no? Alam nyo, yung ebidensya ng natin, mga Kristiyano, ay sobra-sobra na yung Panginoon na ating kinilala ay hindi na natiling patay. Siya ay muling nabuhay. Siya itong founder ng, pwede nating sabing, religion. Founder ng religion, even until now, yung mga religion ng malalaki, hindi ko alam, kayo mga nakikinig sa amin online, ang daming malalaking religion sa mundong ito. Nandyan yung founder ng religion ng mga Muslim. But pumupunta sila sa Makkah, yung lugar na pinaglibingan ng kanilang founder. Yung founder nila ay hanggang ngayon ay nandun sa libingan. Teka muna, meron akong gustong sabihin. Lahat ng mga founder ng religion, lahat ay namatay. Pero wala isa man sa kanila ang nagsabi ay nabuhay sila. Maliban lamang etong founder ng Christianity, yung ating Panginoon. Sige, patpakan mo si Lord. Ganda, no? Ganda, no? So, alam niyo yung kwento, laman itong mga religious people na nagpapako at nagpapatay sa Panginoon, including the government, nung malaman nila na yung bangkay ni Jesus nawawala. Alam niyo ba ang Bible? Very detailed. Talagang pinag-isipan nila ng kasinungalingan. Gumawa sila ng kwento. Kasi ang kanilang kinakatakutan ay baka mabuo muli itong grupong ito. Kaya ang ginawa nitong gobyerno, nagbaba ng mensahe na ninaw ang katawan ni Jesus. But that, hindi nila mapapasubalian dahil naglagay sila ng dalawang bantay. So ito yung argumento nila, paano maniniwala sa atin ng tao na ninakaw ang bangkay ng Jesus na yan? May gwardiya tayong inilagay dyan. Alam nyo, ang isip nila, so kita nyo, ang enemy full of lies. Talagang nag-isip sila, sabihin, palabasin na yung gwardiya ay mga lasing. Meron pong ganun. Talagang gumawa sila ng kwento upang huwag itong siya ay nuwasing mga statement upang huwag makita yung katotohanan na itong ng Christianity ay after 3 days ay muling nabuhay. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? So, lang ako, medyo nalulungkot ng konti kasi dapat ito yung araw, ang sarap pag-usapan ng Panginoon. Because ito yung isa sa pinakamalaking kwento ng history that time. Napakalaking balita
kung paano si Jesus ay ibinalita na siya ay patay. Ito ay malaking balita din ito na yung Jesus na kanilang pinatay ay muling nabuhay. Oh God, hallelujah. So, today is Resurrection Sunday. So, sad lang kasi dapat ang mga Kristiyano nandito talaga sa simbahan ngayon upang gunitain at ma-remind o mapalahanan na yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran o kinilala ay buhay. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Sabi ng angel, sinong hinahanap nyo? Si Jesus? He is not here. Sabi ng angel, He is alive. He is risen. This is what are celebrating. We are celebrating today. Itong Sunday Resurrection. Ganda, no? Buti na lang kasi nung online ako. But naganda ko ng sermon at ang una kong parang inuumpisan yung the blood of Jesus. But na-realize ko, teka muna, Sunday na pala, hindi na po pwede ito. So, pwede naman, i-convert ko, da-divert ko, lalagyan ko ng ganito, pero kulang yung oras. Pero sarap to pag-usapan eh. Itong muling pagkabuhay ng Panginoon, kaya nag-decision ako na, hindi, dito ako magpo-focus. Friends, ulitin ko po, this is what our tama ba? This is we are celebrating today. Itong muling pagkabuhay ng Panginoon. When all the evidences are in, we are convinced that Jesus is alive. Birin nyo, si Apostle Paul, yung binasa natin kanina, walang sinong pwedeng magbumati doon. Dahil hindi lang naman iilan ang nakakita. 100 that in the end, sabi, nagbanggit ng hundreds of people, nakita si Jesus buhay, nakita ng mga disciples, nakita ng mga believers. At that and then, si Apostle Paul, sabi niya, ako ang pinakahuling nakakita kay Jesus. That Jesus is alive. Kaya nga, no wonder si Paul na persecutor, talagang nag-orementado sa mga Kristiyano that time. In fact, siya ay papunta sa Jerusalem upang tugisin itong mga mananampalataya. That time, meron siyang mission. Pero sabi ng Bible, hinarangan siya ng Diyos sa daan. At that in the end, nakita niya ang Panginoon, kaya na-convert siya. Instead na pumunta siya upang usigin at ipapatay, ipakulong, at sirain yung mga grupo ng mga Kristiyano, hindi natuloy. Kasi na-convert siya at doon siya nagsimula. That in the end, instead na i-persecute ang mga Kristiyano o ipapatay, nagpipreach na siya about Jesus. Sige, because of the resurrection of Christ. Sige po, paka natin ang Panginoon. No? So, friends, hindi ko alam. Sige, tuloy-tuloy tayo. He is risen from the dead. Etong ating Panginoon. So, sabi ko, walang sinong pwedeng mapat sa mga usapin or whatever pagdating ng religion or relationship sa mga Diyos. Walang tulad ang Panginoon. Nag-iisa siyang founder ng religion na nagsabing na buhay na magmuli. Palapakan mo si Lord. Hallelujah. Ito pong pangyayaring ito ay napakalaking kwento at ang Bible ay talagang isinulat ito upang malaman ng mga tao that this is history. Hindi ito katang-isip, hindi ito metaphor, hindi ito parang ginamit lang as illustration, but ito ay real na naganap. Paul writes in 1 Corinthians chapter 25, verse 51 to 52. Sige. Ang sabi dito, eto kung titignan natin, ang kausap ni Paul dito, dahil si Jesus wala naman na, no? Sabi ko nga kanina,
etong si Paul ay hindi to naka-experience sa kasama si Jesus sa ministeryo. Dahil si Paul ay na-convert, si Jesus ay nandun na siya sa kanang upuan ng kanyang ama sa langit. Ang sabi, si Paul hindi niya na-experience si Jesus na makasama. Yun yung una niyang experience sa Damascus nung, tulad ng sabi ko kanina, na siya ay may daladalang misyon upang usigin ang mga Kristiyano. Yun talagang papel ni Paul. Siya ay, meron nga akong sermon, sabi ko kung sa panahon natin, ano ba siya ngayon? Leader ng Houthis. Hindi ko alam. Alam ba ninyo yung nagaganap ngayon sa Middle East? O ng Hamas, na wala nang ginawa kundi magalit sa Israel. Ayan si Paul, yun yung kanyang damdamin sa mga panahon na yun. Naguhorimentado siya pag nakakarinig siya na may Kristiyano. Pero because of the resurrection nung si Jesus, nung makita niyang buhay, na-convert siya. Naging mananampalataya. So, etong si Paul writes in 1 Corinthians chapter 25, he turned his attention to us, sa atin na to, na ito yung mga tao na hindi na-experience si Jesus literally. Kausap niya mga tao that time ay ito yung mga tao na wala na si Jesus. Sabi niya, listen. Kausap niya dito ay ito yung kinukonvince niya. Kita niyo si Paul, dating naghuhumentado at galit na galit kay Jesus, galit na galit sa mga disciples, galit na galit sa mga mananampalataya. Ngayon, siya na ang nagkukonvince. Sabi niya, I tell you a mystery na na-experience niya. We will not all sleep, sabi niya, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye at the last trumpet. So naintindihan niya yung muling pagkabuhay ni Jesus ay sinasabi niya, tayo man din, sabi niya, tayo man din ay hindi mamamatay. Dahil sabi niya, sabi niya dito, as at the last trumpet, in the twinkling of an eye, sabi niya, for the trumpet will sound, the dead will raise. Ganda, no? Invisible, and we will be changed. Tayo tong kausap, friends, ang Resurrection Sunday ay hindi lang to para kay Jesus. Siya ang nauna na namatay at nabuhay na magmuli. Sa atin din, tayo ay mamamatay physically, but hindi magtatapos doon dahil yung atin namang kaluluwa ay manatiling buhay. Sige, palapak mo si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Friends, those words, I think, kung that time na narinig mo si Apostle Paul, sabi, sino ito? Ito yung persecutor. Ito yung, wala na itong ginawa, kundi patayin yung pangarapin na ipakulong ang mga Kristiyano. But, iba na tunog dito ngayon. So, iba na yung sinasabi niya. Si Jesus na ang kanyang ikinikwento. So, ganda, yung pagka ang Bible na talagang ma-amaze ka sa mga bagay na ikinento. O pwedeng, that time nung nadidinig nila si Apostle Paul, harap sa tenga, na lalo kang parang nabuhayan na, etong si Paul na imposible na ito na maging disciple ito ni Jesus, but right now na-convert because yun na nga yun. Ang laki na nagawa nung nakita niya si Jesus ay buhay. So, some of the transformation that the resurrection of Jesus has already made.
Kita nyo, meron pong pagbabago. At hindi po yung parang kwento lang, okay, nabuhay si Jesus. No. Ang daming mga naging bago at pagbabago pagkatapos nung si Jesus ay nag-resurrect. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, what reference that the resurrection make? Sige, papunta ako dito. Ano ba ang mga naging pakinabang nito? Ano ba ang naging mga gamit nito? Ano ba ang naging resulta nito? Pupunta ako sa title ko. So, the title of my message today, We Too in Christ Will Live. Ito po yun. Ang Resurrection Sunday ay hindi lang siya kwento, kundi siya ay nagsasabi na kung nabuhay si Kristo that time, tayo man ay mabubuhay din. No? Ganda. Sige, palapakan mo si Lord. So, sige, tuloy-tuloy tayo dito. What reference does the resurrection make? Number one, the transformations of the cross and the tomb. Teka muna. So, anong ibig mong sabihin dyan, Pastor? Because before the resurrection, the cross was known as only as an instrument of horrible, ano ba pwede? Horrible death. Alam niyo yung cross, hindi ko alam, nadidinig niyo naman yan sa ibang mga sermon that sometimes nagturo din ako niyan, na yung cross, that day, hindi po cute yan. Hindi po yan yung parang ilalagay mo sa liig mo at sabi mo cute. Hindi po. Yung cross that time ay kahindik-hindik. Bakit? That is death penalty. Sa panahon natin, yan ay wala na naman tayong death penalty, pero na-experience natin yung silya electrica or yung lethal injection. Di ko alam sa ibang mga bansa anong ginagamit yan. But kinakatakutan yan. Yan po yung cross that time. Diyan pinapako ang mga nakagawa ng heinous crime. Yung death penalty. Kaya nga, yung cross, hindi ito yung katulad ngayon na nakita natin, finished product, makinis, whatsoever. But that day, etong cross ay rough wood. Rough wood. Hindi ito yung puno lang na pinutol at tinali or papano pinako. Rough wood yan at doon ka ilagay. At hindi lang siya rough wood, soaked with human blood kasi naka-ready na yan. Nakailang, kita nyo, kung maalala nyo, 3 nga yung sinabay-sabay sa kanila eh. Kasi nga, naka-ready ang mga cross na yan upang kung sino mang nakasalang dyan na nahusgahan as heinous crime, dun po yan dinadala. So, sinabi ko nga kanina na pwede yung cross ni Jesus. Baka nga, thousands na ng mga tao ang pinatay niyan. At kung isipin mo, ay hindi yan yung parang mabango, maayos. Masangsang yan. Madugo yan. Buti sana kung pagkatapos nililinis-linis pa ang mga dugo dyan, kung 1,000 mahigit, hindi ko alam ano ang itsura ng cross. But yun yung cross. Yun yung cross. So, yung cross, that time, hindi po yan parang sarap dalhin, ilagay sa... That is symbolic na lang na ginawa ng mga Kristiyano, So, ibang mga religion. But tayo naman, ino-honor naman natin yung cross as remembrance na yan ay, dyan namatay ang Panginoon at magpapaalala lang sa'yo na minsan ang Panginoon ay namatay. Subalit, pagkalipas ng 3 araw ay muli siyang nabuhay. Hanggang doon lang yun. At hindi yan yung parang may power, whatsoever. Paano magkaroon ng power? Yan nga ang pumatay kay Jesus eh. Walang power yan. So that is the lie from the enemy sa ibang mga religion. Sorry po talaga. So, at lalo na kung yung cross ay may tao. Sa atin na mga Kristiyano, hindi natin tanggap yan. Okay lang, magsuot ka ng cross ng plain. Walang tao. Because Jesus is already, He's risen. That in the end, wala na si Lord dyan sa cross. Ang Bible, tinapos siyang kwento dyan, na after ng kanyang kamatayan, kinuha siya dyan at inilibing. After 3 days ay muling nabuhay. So, yun. So, yung cross ay hindi dapat nang nilalagyan ng tao yan because
minsan lang naganap yan 2,000 years ago. Palapakan natin si Lord. Anyway, that is another story, but we can talk about that. Bigyan tayo ng pagkakataon. So, dito makikita natin, before His resurrection, the cross was known as a instrument of horrible death. Yun yung cross. Kaya, anong pwede? Maging ang gobyerno nila that time, wala akong oras siguro, but sige, konti pa, bigyan ko pa kayo ng insight. Ang gobyerno nila that time, itong Roman Empire, yung kanilang mga kababayan, hindi nila inilalagay dyan. Ang inilalagay nila dyan, ito yung mga foreigner, mga third-class citizens sa kanilang bansa. Kasama dito itong mga Hebrews people. Pero yung kanilang mga kababayan, hindi nila pinatikim yan. Hindi nila pinapako dyan sa krus kasi alam nilang kahit hindi yung klase ng experience. So, yun po yung cross. At alam nila ganun kabigat yung cross. Kaya nga, yung kanilang mga kababayan, kapwa Romano nila, walang naisabit dyan. Ang karamihan na inilagay nila dyan, yung mga foreign na mga tao na naging slave nila sa kanilang mga panahon. So, friends, crucifixion was only the worst of slaves. Ito yung totoo, dami nating di alam, So, and enemies of Roman Empire. Si Christ, sa kanila? Threat. Kasi naririnig nila, So, merong bulong-bulungan na, naku po, mag-ingat tayo sa Jesus na yan. Yan ang dinideclare nila. And that is also the prophecy. So, natakot itong mga nasa position. Kaya sila nakipag-isa sa mga religious people. Ito na mga religious people, itong mga priests, mga tao na nandun sa simbahan, takot din sila kasi ma-overpower sila. That in the end, sabi na, sino ba itong si Jesus? Ito ng kalpentero, yung pride nila, hindi nila matanggap na yung nagawa ni Jesus, hindi nila kayang gawin. Kaya wala silang pwedeng gawin kundi ipapatayan. Masisira ang postura natin dito as mga religious leader. Itong mga paring ito, itong mga priest na ito. Sila nagpapatay kay Jesus, connive sila sa government. At yung government naman ay natakot kasi sinasabi nila na etong si Jesus na ito, dinideklara nila ito na magiging hari ng Israel. Kaya threat din ito sa gobyerno. Kaya talagang, ayun, that in the end ay magkasama silang ipinapatay nila si Jesus. Sige, palapakan mo sa Lord. Hindi ko alam but at least alam natin that hindi naman natiling patay si Jesus. After 3 days, ang Bible nagsasabi that He is risen. He is alive. Alive forevermore. Sige, palapakan mo sa Lord. Ganda, Sa ito yung mga kwento na privilege lang tayo na mga Kristiyano ay naintindihan natin ito. At of course, hindi naman ito lang sa atin. Ito yung desire natin. We're online right now. Sana madaming makapanood sa atin dito. So that in the end, ay madaming ma-enlighten. Lalo na itong season na ito. Itong pinag-uusapan. Itong okasyon na ito. That Resurrection Sunday. Hindi po. Ang dami pong kaganapan dito at ebidensya. Ang daming kwento na talagang proven at with evidence na ang Panginoon ay nabuhay na magmuli. Sige, mo sila. Hallelujah. Teka muna, yung oras ko, pero sarap lang pag-usapan, yung cross na kung saan doon ipinako ang Panginoon. Tulad ng sabi ko kanina, nakakagimbal itong cross na to sa panahon na yon. Pag narinig nila yan, biro mo, ang inisip nila, death yan, ipapako. So, talagang dinisplay din naman nila yan dahil gusto nilang takutin. Lalo na yung mga foreigner na wag kayong arte-arte sa bansa namin. Lalo yung mga slave, panakot nila yon. Kasi talagang ang ending nyo, cross. At yun na nga,
silya electrica, death penalty yan. Death penalty yan. Dinisplay nila yan. Naka-ready lagi yan doon sa Kalbaryo. Na from time to time, nakikita yan ng mga tao na, hindi ako pwede mapunta dyan. So parang warning para doon sa mga, lalo na mga taong mag-aaklas sa gobyerno. So, ito po yun. Kaya, naging malaking kwento, no, itong kamatayan ni Jesus. So, sige po, may oras pa ba ako? Lord. So, yung kwento, no, sabi ko kanina, yung pagkabuhay ni Jesus ay napakalaking kwento, but tinago to ng mga government. Tinago ito nila. So, ang problema nila ngayon, nung malaman nitong gobyerno na yung Jesus na we implement the death penalty ay nawawala sa libingan. So, meron na silang haka-haka na baka totoo talaga to si Jesus. So, gumawa sila ng kwento. Alam niyo, Bible, very clear. Nung time na, nung malaman nila na nabukas yung scroll, yung libingan, so that in the end, empty yung tomb, wala na si Jesus. Trouble sa government, even the religious people, na paano natin to pasubalian na yung Jesus ay muling nabuhay. Kaya nag-declare sila, nagbigay sila ng yung parang balita na ni Jesus ng kanyang mga disciples. Ito yung Bible, balikan nyo. But andun yung argumento na, teka muna, paano natin mapapaniwalaanan na ninakaw ng mga disciple yung katawan ni Jesus, samantalang naglagay tayo ng 2 bantay. Yun ang argumento nila. Na may gwardiya dyan. Ano? Maniniwala sa atin kung yan ang palabasin natin. And then, nag-end up sila na yung sinungaling talaga demonyo, no? Preaching ko last Sunday, the devil is a liar. So that and then, sabi nila, hindi, palabasin na etong 2 gwardyang ito ay nag-inuman magdamag. Biro mo nung Bible, na nagsipaglasingan kaya hindi na nila na napansin. Grabe yung kasinungalingan, ano? Para lang i-distrong ka yung pananampalataya nitong mga believers kay Jesus. Yun yung kwento nila. Andiyan yan sa Bible. Pinalabas nila na itong 2 gwardyang ito ay nagsipaglasingan at hindi na namalayan. Ninakaw ang katawan ni Jesus. But hindi yun ang totoo. Ang Bible nagsasabi na talagang na-rapture si Jesus. Nabuhay siya. Nawala ang kanyang katawan doon at naiwan yung kanyang damit. So, hindi ko alam ano. This is our God. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, yun. So that in the end, ayaw na nila yung purpose ay wag nang bumalik itong grupo nitong Jesus na ito. Kasi pag nalaman nila na ang Jesus na ito'y muling nabuhay, baka magbalikan na naman ito at magpe-fellowship, nawasak na natin sila. Yun ang totoo. Even the religious people, sila talagang takot. Yung nasa synagogue, nasa templo, takot nila na baka muling magsama-sama itong mga nagkalat na discourage na dahil yung Panginoon nila pinatay na natin. At wag na nilang malaman. Pero hindi nila napigilan. At sabi ni Apostle Paul, nagpakita si Jesus sa marami. At hinulat ng Bible, hundreds of people saw Jesus. Nakita siya ng mga disciple. So that even Apostle Paul na sobrang gamit nila time ng government, the religious people, para etong si Apostle Paul ay nakitaan nila na parang sino ba yung mga naisip ko noon? Si Bin Laden o sino ba na nag-orementado, kaya ginamit nila. Pero eto ding Apostle Paul ang nagpatotoo na buhay si Jesus. Palapakan niyo si Lord. Ganda, no? Alam niyo yung Bible, sobra yung kanyang understanding. Hindi siya nakakalito. Hindi siya parang hirap intindi ng Bible. No. Detail ang
Bible. Detail ang Bible. So, ano yung purpose? So, sige, tuloy-tuloy pa ako. And what about his tomb? Anong nangyari? Bago nangyari yung resurrection para sa mga tao nung mga panahon, yung libingan ay final chapter. Pag nilibing ka, goodbye. Tapos ka na. Nung hindi pa naganap yung Resurrection Sunday, nung hindi pa nag-resurrect si Jesus, ang tao pag namatay, final chapter mo, libing. At diyan ka na. At mo na. The end of everything. Yun yung kanilang paniniwala that time. For the past 4,000 years, ang tao wala ng hope. After death, goodbye. Pero hindi nung pagkatapos ng Resurrection Sunday. Because of the resurrection of Christ, friends, even sa panahon natin ngayon, we can rejoice. Sige, palapakan mo sa Lord. At after ng resurrection of Christ, karoon uli sila ng hope. That beyond death is where life really begins. Pagkatapos ng buhay ay kamatayan, naintindihan nila na doon pa lang magsisimula ang buhay. And it will never end. Sige, palapakan mo si Lord. Ito yung Resurrection Sunday. Kaya nga sana, lalo na sa mga Kristiyano, mga nakikinig sa amin ng online, palalabas namin ito this coming Thursday, but maybe this message is warning or reminder. Baka nga, ito yung mga moment, ito yung season na dapat ang mga tao ay nagninilay-nilay, binabalikan yung kwento ni Jesus, but most of us, where we are, saan ka nagpunta? Saan ka nagpalipas ng mga araw mo? I don't know. What difference does the resurrection makes? Number 2, transformation of life. Tignan natin ito. Transformation of life. Friends, there is transformation of life because of that Resurrection Sunday. There is transformation of life itself. So, there are problem in saan ba? Wala na, no? In every way, everywhere. Saan bansa ka man, wala na. Bansa. Wala nang bansang safe ngayon. Punta ka ng Europe, sobrang nandun. Nagbabatya ang mga missiles doon. Punta ka ng Middle East, nandun din. Nagbabatya ang mga missiles. Punta ka ng Asia, ayan. Nagbabatya din ang mga missiles dyan. So, nang pupuntahan at hindi na ito kayang solusyonan maging ng mga sinuman. Hindi ko alam. May mga tao na that they are trying but wala nang, or religious people. In contrast, hindi naman. So at least, hindi tayo nag-uusap-usap dito para takutin ang mga sarili natin. In contrast, Jesus said, I have come to bring you life and that more abundantly. Sige, palapakan nyo na muna si Lord. Ito yun. Kung bakit niya sinabi ito, because of this Resurrection Sunday. Sabi niya, I have come, anuman kaguluhan, anumang buhay na meron kayo, anuman dinadaanan nyo, anuman gawa ng enemy, whatsoever. Sabi niya, but I have come to bring you life and that more abundantly. Friends, anuman mangyari ito,
tayo na mga Kristiyano na nag-surrender sa Panginoon ng kanyang buhay, we are secured. Ano man ang mangyari sa mundong ito, mamatay man tayo, mauna tayo, whatsoever, we have our assurance, the eternal life. Sige, palapakan mo. Sino, ganda. Ganda. Ibang usapan yon kasi wala na rin ako oras dyan. But, wow! Pagpapalit mong mundong ito, sa buhay na nakasama mo ang Diyos, oh, goodbye. Goodbye, world. Ready ba kayo? Ako, goodbye, world. Goodbye. Ano ba meron dito? Compare sa dinescribe ng Bible kung ano ang langit. Kaya hindi tayo apektado. Sa anuman mangyari sa mundong ito, ang Bible nagsasabi that we are foreigner in this world. We are not citizen in this world. Ang ating citizenship ay ang langit. Sige, palapakan niyo sila, gundo. And this Resurrection Sunday is about that in the end ay gustong patunayan ng Diyos na there is life after death. Oh God! Hallelujah. So, what difference does the resurrection makes? Number 3, transformation of death. The transformation of death. Finally, there is transformation of death. Friends, ang Bible very clear yan. That in the end, itong katawan, babalik to sa abo. Pero ang Bible nagsasabi, in the last days, mabubuo ang mga katawan natin. Wala, baka hindi nyo alam ano. Minsan nga inisip, paano yung mga kinain ng pating, sinunog, whatsoever. Hindi mo na problema yan. Walang imposible sa Diyos para ibalik uli ang buong mong katawan. At that in the end ay mag-glorified body yan at mabubuhay yan forever. Gundo. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi ko alam gaano na ba kayo kalalim sa pag-intindi ng salita ng Diyos. Pero ito ang sinasabi ng Diyos. That there is the transformation of death. Before the resurrection, that was the end. Before that resurrection, that was the final, sabi ko kanina, final curtain call. Parang kanta, sabi ko nga. Friends, di ko alam. Before the resurrection, all we could do, yes, ano ba pwede? Was mourn, ito that time, before the, kasi ang pwede mong gawin ay yung mag-mourn at that in the end, walang hope, magkaiba po yun. So ito yung mga nabago, no? But after resurrection of Christ, iba usapan. Gundo. Pero ulitin ko, baka hindi mo na-get. Before resurrection, ang tao, pag namatay o namatayan, magmumorn and without hope. Goodbye. Loved ones, no more. Before resurrection. Kaya ang resurrection, laki ng binago nito. But after resurrection of Christ, when someone dies, pag tinanggap mo si Christ sa buhay mo as your Lord and your Savior, at yan yung sabi ng Bible, who has the Son, has the Father. Yes, we mourn. Kaya nga, bumisan ang mundo, sabi, ba't ba itong mga Kristiyano? Mamaya iyak, mamaya, nandun naman, ang sasaya. Oh. Bakit? Oo, nandun yung lungkot. Because, alam mo na, nakakalungkot, pansamantala, maghiwalay tayo, hindi kita magkikita, but, alam kong magkikita tayo uli. Yun yung may hope. Kaya may saya, and then sasabihin mo na, anyway,
masaya ka na dyan. Kasama mo ang Diyos, pero sige, magkita tayo dyan. Ganda! Palakpakan mo si Lord. So yun po yun. Magkaiba yung before and after resurrection. At eto, meron tayo nito nung si Christ ay nag-resurrect. That in the end, meron tayong hope. Sabi ng scripture that He is alive, then we too, tulad ng title ko, in Christ, we live. Sige, palapakan mo si Lord. Binalik ko lang yung title ko, no? Why? Because our sin are forgiven. Yun yung purpose ng kamatayan ni Christ sa cross. Our sins are forgiven by His shed blood. At ito yun. Ito yung dapat na naintindihan. That's why 100%, hindi ka nagyayabang whatsoever, not because mabait ka o hindi ko alam ano pa pwede mong tignan. Say, irrelevant ang lahat ng bagay na yan. Nasasabi natin that we are saved because our sins are forgiven. Yun ang sabi ng Bible. At hindi lang siya forgiven, tinrabaho ng Diyos by His shed blood, and we have the promise of everlasting life. Hallelujah. Sige, palabakan mo sa Lord. Binago na nito ang konsepto ng kamatayan. Laki ng binago. So, etong Resurrection Sunday, ang laki ng binago nito. Ang laki ng binago nito. Paul wrote in 1 Corinthians chapter 15 verse 55, ganda nito si Apostle Paul. Tapang niyang sinabi ito. Diyan ba yan? Ano sabi niya? Oh, death! Sabi niya. Oh, death! Sabi niya. Where is thy sting? Naintindihan ni Paul na, no. May something kong naintindihan na ang kamatayan ay hindi nagtapos dyan. Kaya hinamon niya yung death. Sabi niya, oh, death, where is thy sting? Oh, grave, where is thy victory? Ganda, no? Nagets niyo ba to? Dapat meron tayo niyan. Hawak mo yan. Si Apostle Paul, sobra yung tapang, sabi niya, oh, sarap ulitin, ano? At sana ganito rin tayo. Sabi niya, oh, death, sabi niya, dati tinakot mo kami dyan, na ang kasinungalingan mo at akala mo magtatagumpay ka forever dyan, dumating si Kristo sa buhay namin, our Savior. Now, pwede na kitang harapin at sabihin, oh, death, where is thy sting? Si Jesus ang nakikita niya. Where is thy sting? Si Jesus ang naalala niya. Tinarbaho ito ng Jesus namin. Where is your sting? Where, oh grave, where is thy victory? Palakpakan mo si Lord. Ganda, ano? Friends, may sermon akong mga nakaraan na pang matagal. Tagal na naging title ko, but gusto kong gamitin ito. At gusto kong sabihin to sa atin that hell is not a joke. Yun yung death na sinasabi ni Apostle Paul, na hindi lang to yung pag namatay ka, wala lang. Hindi po. Hell ang binabanggit ni Apostle Paul dito, na hindi ka na pupuno dyan. Ipapandarian ng Panginoon. In fact, kaya sinasabi niya, where is thy sting, death? Eternal death po yun na sinasabi niya. That, and gusto kong sabihin that, friends, hell is not a joke. Dahil kung joke yung hell na yan, hindi papako si Jesus sa cross at mamatay. Dahil walang dahilan. Pero kaya niya ginawa yan dahil talagang gusto niya tayo gustong iligtas na huwag tayo mapunta sa impyerno.
Dahil ang impyerno, ang Bible, nagsasabi, magkakagatan ng mga ngipin natin dyan. Na gusto mong mamatay, pero hindi ka mamamatay. Sabi mo, mamatay na ako, hindi ka mamamatay. Nang habang kamatayan mo, nandiyan ka. So, yun. Pero si Apostle Paul, nakakuha ng solution. Naintindihan niya, kaya sabi niya, "Oh, death, where is thy sting?" Wala ka nang magagawa ngayon. Tinarbaho na to ng Panginoon at definitely siyang isa sa pinaka-modelo that kakatapos niyang namatay, pinatotohanan niya na ang tao ay mabubuhay na magmuli. Oh God, hallelujah, hindi ko alam ano. Ganda! Pakisabi sa katabi mo, ganda! The truth of the matter, friends, yung hell, they're ready. Prepared. But that is not for us. That is for the devil. Yun ang lugar niya. Kaya nga, even in your prayer, pwede mo siyang utusan at sabi mo sa kanya, "Liar! Doon ka sa impyerno, yan ang lugar mo. Hindi sa amin." Sige, lapakan mo si Lord. Friends, Jesus says in Revelation chapter 18, sige, may konting oras pa ako. Sabi niya, eto patapos na ang gospel. Revelation, pinakadulo ng Bible. Ito ay revelation na ibinigay niya kay John the Beloved. Si Jesus nagsalita through John the Beloved, yung kanyang disciple. Kaya nga sinulat ito, ebidensya. Patapos na ang Bible, Old New Testament. Revelation chapter 1:18, sabi ni Jesus, "I am He who lived and was dead, and behold, I am alive forevermore." Oh, ganda! God! Friends! Wala nang sinong pwedeng tumapat pananampalataya ng mga Kristiyano. Magsama-sama man ang religion, ng mga religion o whatsoever, di nila kayang tapatan ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Ito, last. Sabi ni Jesus, "I am He." Pwedeng ito si John, medyo namamanga siya. Sino ka? Sino kang nagsasalita? Sabi ni Jesus, "I am He who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore." Then sabi ng Revelation, "Amen." Sabi ni Jesus, "And I have the key of Hades and of death." Bigat nito. Meron siyang may hawak ng susi. Kaya si Satan, he doesn't have authority. Even hell, hindi niya control. Sabi ni Jesus, "Nasa akin ang susi dyan." Walang pagmamayari si Satanas. In fact, pag pinasok ko na siya dyan, dahil sa nasa akin ang susi niyan, hindi na siya makakalabas dyan forevermore. Yun ang sabi ng Bible. So that in the end, ay talagang titikim siya ng kanyang parusa. Ang sabi ng Bible, na siya ay ilalagay dyan forevermore. Gusto niya man niyang lumabas, hindi siya makakalabas. Hindi kanya ang hell. Ang hell ay dinisenyo para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Ang may hawak ng susin, sabi ni Jesus, "And I have the keys of Hades," the hell, "and the death." That is our God. Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Friends, but because of Jesus, and dahil sa Panginoon,
is alive, nang siya ay nabuhay. And the promise of the scriptures is that, yes, He is alive. Then, tama talaga yung title ko eh. Doon talaga nakaangkla yan eh. Doon talaga nakadikit yan eh. Yung title pa lang, uwi na tayo eh. Na si Jesus ay muling nabuhay. Then, we too can live forever. Gundo? Hindi talaga kayo excited? Ewan ko ano. Friends, no wonder, dito pa lang, sinasanay na tayo ng Diyos. Kaya tayo pumupunta sa church, kaya tayo nandito, worship the Lord, sing praises para sa Kanya, whatsoever, no pa yung mga ginagawa natin. Pinapractice tayo ng Diyos. Dahil alam nyo, pagdating sa langit, ang Bible nagsasabi, wala na tayong ginagawa doon, kundi purihin talagang Diyos. Pasasalamatan natin siya sa sobra yung resulta ng kanyang ginawa para sa iyo at para sa akin. Sige, palapakan mo si Lord. So, hindi ko alam may mga tao na mga Kristiyano, sorry, walang condemnation, but may mga tao na, teka muna, ba't ayaw mo mag-worship sa Lord? Ba't ayaw mo mag-church? Ba't ganito, ganyan? Hindi ko alam. I don't know. The Lord knows. Pero may mga tao na gustong-gusto nila talagang ma-experience sa Lord kasi si Lord ay dito pa lang kaya niyang iparamdam yung hints ng langit. Itong experience natin dito, hints lang to. But of course, meron tayong understanding kahit paano. Pero hints pa lang to. Napakaliit pa lang, pero at least meron kang, yun na nga, nasisipat mo langit eh. Kaya, andun ka. Yung desire mo kasi you're excited. Kasi isang araw, ma-experience mo yung kabuuan ng langit kasama ang Panginoon. Ganda. Ganda, no? That no wonder may mga tao talagang buwis buhay. They take the risk. Ano ba yun? Walang takot. Bakit? Sabi ko nga kanina, goodbye word. Goodbye word. Yun na lang to. This is not our place. Alam namin ang sabi ng Bible that we are foreigner in this world. Hindi kami dito mag-stay. Wala kaming planong tumagal dito sa mundong. Ang Bible nagsasabi na journey lang namin to. Naglalakbay lang kami. Itong mundong ito, this is not our place. Ganda, no? Kapag ganun yung pananaw mo, andun kang more than ka doon sa bigat ng mga bagay na bibigyan mo ng pagkakataon ang Diyos sa buhay mo. But if you don't know this, madami mga tao magpapakamatay for this world. But that end up sila, nothing. Nothing. Mawawala din ang lahat. Ano sabi ng Bible? Mag-imbak kayo ng kayamanan sa langit dahil doon walang sinong pwedeng magnakaw, walang kalawang doon, walang sisira doon. But in this world, that is temporal. Yun ang sabi ng Bible. At naintindihan natin yan. Sometimes, tingnan tayo ng mundo, sabihin, mga siraulo itong mga born again. No. You don't have the, ano ba pwede? Yung understanding. Hindi mo alam kung ano ang ginawa ng Diyos para sa amin. Ganda, no? Palakpakan mo si Lord. Ganda. Na ako? Pwede pa naman ako mag-overtime. Di pa naman kay gutom eh, no? Can I make overtime? Mamaya pa naman alas 12, doon pa lang naman kayo kakain. Yun yung ganda, nag-adjust ako ng oras. Like before, nag-start tayo ng 9, 10. Nako, nahirapan akong tignan yung mga kayo. Nararamdaman ko, mga gutom na. Sometimes, umaabot ako ng 12:30. Kaya sabi ko, hindi, adjust ako ng oras. Gagawin kong 9. Para mag-overtime man ako, medyo hindi pa kayo nakasimangot. Mga nakasimangot na ba kayo dyan? Teka muna. Ganda na.
Odette. Ganda nitong verse na to. Tandaan nyo nga to. 1 Corinthians chapter 15, verse 55. Sarap siyang declare eh. Sarap siyang deklarahan eh. Kanina, but ang daming pwedeng interpretation dito. But of course, this is hell. Ano? But even in our life today, sometimes marami mga bagay na parang mga namatay na sa buhay mo. Hindi ko alam, mga pabor, mga kung ano-ano. But kasama to, pwede mo i-declare eh. Sabi niya, wala na yan. Kalimutan man, forget it. Tapos na yan. Patay na yan. No. Pwede mong balikan niya at sabihin, no. Kasama yan sa resurrection Sunday ko. Mabubuhay yan, mga bagay na yan. Yung mga pangarap na binitawan mo na, namatay na sa isip mo, muling bumabalik sa'yo. Nagkakaroon ka ng drive, ng passion mo, na dati parang wala ka ng gana sa buhay, kang nagkaroon ng parang desire. Alam mo ba yun? Ito yung mga bagay na experience natin dito pa lang. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? So, ulitin ko po, hell is not a joke. Meron akong good news bago ako magtapos, ano? I have good news for you. Jesus conquered death. Anyway, nasabi ko naman to kanina. But in Isaiah chapter 61 verse 1, ginamit ko to nung last Sunday kasi sinama ko na to, inisip ko for preparation nga ng itong Lenten season, ano, itong season ng ganito. But kulang yung preaching ko kasi nag-focus ako dun sa yung lie ng enemy. So, ito yung binasa niya eh. Ito yung Isaiah to, ano? But binanggit yan doon sa nung si Jesus binasa niya ito. Isaiah 61 verse 1. Sabi dito, the spirit of the sovereign Lord is on me. Kay Jesus to, pinatutukoy ito, si Jesus ito. Ito yung binasa ni Jesus nung pumasok siya sa templo. Tinutukoy niya yung sarili niya. Hindi siya naintindihan nitong mga religious people. Sabi nga, is this Joseph? Is this not Joseph's son? Joseph's son mo. He is not Joseph's son. He is the begotten Son of God. Sige, palapakan mo si Lord, si Jesus. The Spirit of the Lord, sabi dito, the Spirit of the sovereign Lord is on me. Because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, yung mga nabiktima nitong liar na ito, itong enemy na ito, itong Satan na ito, and release from darkness for the prisoners. Grabe, ano, mission ni Jesus. Ito talaga yun. At haba ng taon, thousands of years, so that in the end, dumating si Jesus upang i-fulfill ang mga to. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda. Why? Because before the time was so limited nung wala pa si Jesus. Time was so limited. But nung dumating si Jesus at nag-resurrect, after 3 days, nabuhay na magmuli, but now, there is eternity. Ang daming binago itong Resurrection Sunday. Before, life was filled with despair. But now, it has purpose and direction and meaning. Totoo naman. Experience natin yan. Nung di pa natin nakilala ang Panginoon, goodbye. Ang buhay, sabog. Walang direction. Wala. Pero nung makilala natin ang Panginoon at naintindihan natin yung anong ginawa niya at ano yung pabor pagkatapos, naintindihan natin that it has purpose
and direction and meaning. Sige, palpakan mo si Lord. Ganda! Ganda, no? Before death was the end. Goodbye. Anong sa salvation? Di ba? Pag tinanong tayo, hindi natin kilala si Christ, malaking lakas ng loob na, ikaw ba pag namatay ka, saan ka pupunta? Sabi mo, hindi ko alam. Bahala na. Malaman ko na lang kung saan ako pupunta. Goodbye. Wala talaga. Walang assurance. Wala. But when we yung accept Christ in our lives, that in the end, naintindihan natin, kaya pala pinako ang Panginoon at namatay para pala ako mabuhay. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? That was the end, but now it just the beginning. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda. Friends, this is the Resurrection Sunday. Tapos na ata ako. So, ano man yung mga decision, hindi ko alam, meron ba ditong alanganin ka? Wag naman. Kunin mo tong pagkakataon na to. At si Lord ay nagbubukas ng kanyang invitation to you. Nag-i-invite si Lord sa'yo. Matapos mo itong madinig, huwag mo lang itong gawin na parang, no. Make it personal. Kasi hindi lang naman ito yung parang kinento lang, kundi ito ay kinukuha at ginagamit. Inaanyayahan ka ng Panginoon ngayong hapong ito, umagang ito. Hindi ko alam, maybe you are not sure. Meron ka pang parang pagdududa na, sinurrender ko na ba ang buhay ko sa Panginoon? Kapatid, ito lang ang requirements. This is not about you. Tinarbaho na yan ng Panginoon. Nakita natin na inayos niya ang lahat. Ang tangi mo lang gawin ay tanggapin siya sa buhay mo. Kayo mga nakikinig sa amin online, eto, naintindihan natin na ang salvation ay hindi ito nababayaran o hindi ito tinatrabaho ni numan o hindi ito kayang kunin sa paraan ng kung ano-ano, kundi ito ay sa pamamagitan ni Jesus. At gusto kong ulitin na tinarbaho na yan ng Diyos. Matapos niyang sabihin sa iyo that He loves you, pinatunayan niya muna yan sa gawa. Sobra yung kanyang tinikmang hirap dun sa cross. That in the end, sabi niya, it is finished. Para sa iyo to. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? A free gift for your salvation. But gusto ko itong lagyan ng konting lalim that is not free. Ang free kasi parang bulatang dumating sa iyo na parang out of nowhere. Pero ito naintindihan natin, may nagbayad dyan. May nagbayad dyan. Hindi yan libre. Binayaran niya ng Panginoon. Binigay niya yung buhay niya dyan at sobra yung tinikman niyang hirap. So that is not free. Na dapat ikaw ang pinako dyan, ako, pero sabi ng Panginoon, dahil sobrang mahal kita, sige, ako na ang magbayad para sa iyo. Ganda, ano? Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 11, chapter 18 to 19. Sabi ko nga kanina, this is my favorite verse. Sabi diyan, hindi pilak, hindi ginto ang ibinayad na minana mo pa sa mga magulang mo. Ang ibinayad diyan ay ang buhay ni Kristo na siyang ibinayubay doon sa cross ng Kalbaryo. Sige, palapakan mo si Lord dyan. So, hindi ko alam, no? Can we stand up? Can we stand up? Hindi ko alam. But, alam ko si Lord ay nag-speak sa iyo. Pinaintindi niya sa iyo
Yung kung ano ginawa niya. At para lang talaga maisalba ka. Para lang talaga na yung buhay ay hindi magtatapos yung buhay mo na pagkatapos wala na. But there is life after death. Ganda, no? At ito yung hope natin na mga Kristiyano. Pero mo yun, sinasabi ko lagi na imagine that yung makita mo na ng mukhaan ang Panginoon. Literal! Di ba? Wala nang pinaka magandang pwedeng mangyari o nangyari sa'yo ay yung makita ko na ng mukhaan ang Panginoon. Sige, palakpakan mo sa Lord. At gusto kong sabihin siya, sure yan! Sure yan! Makikita mo ng mukhaan ang Panginoon. Kasi tinarbaho niya yan at pinatunayan niya that after death, there is life. Lord, thank you. Pwede ba taas natin yung ating mga kamay? Panginoon, nakikita mo ito yung mga anak. And thank you for your word today. Lord, mga nakikinig sa amin online, Lord, ayaan mo, kasama sila sa prayer namin that they may know you, Lord. God, makilala ka pa nila, Lord, ng lubusan. Pwedeng kilala ka nila sa pangalan, but they don't know about you, God, personally. And this is my prayer, Lord, that they may know you personally, Lord. At magkaroon sila ng relationship sa iyo, Lord. At isurrender nila yung kanilang buhay sa iyo. Kikinlanin nila yung ginawa mo dun sa cross ng Kalbaryo na binayaran mo ang aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, namatay ka upang kami naman ay mabuhay. Lord, thank you. Meron ba dito gusto mong isurrender ang buhay mo sa Panginoon? Kayo mga nakikinig sa amin online, pwede po kayong sumama sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ko sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Sinusurrender ko ang buhay ko sa iyo, Jesus. At sige, ikaw na ang magiging Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na siyang na-receive ko. Sige, kunin mo ngayong oras na to mula sa iyo. Ako na lang manalangin. Diyos, salamat, Lord. Thank you kasi wala ka talagang ninanais kundi makilala ka pa at makilala ka pa ng mga tao. At salamat sa mga salita mo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, ang dalangin ko nawa ay hindi lang to para sa amin na nandito. Lord, andito kami online sa YouTube, sa Facebook. Lord, i-bless mo pa, Panginoon, ito. Lord, mga tao na tumanggap sa iyo, Lord, hindi ko alam, nasa tahanan, nasa kotse sila, ikaw na, hindi ko alam, nasaan ka man ngayon. Kung ikaw ay sumunod sa maikling panalangin na yon, hala, sige, hayaan mong kunin mo yan, sa'yo yan, para sa'yo yan, libre yan. Ang tangi mo lang talagang pwedeng gawin ay hanapin at mag-desire pa na marinig mo pa ang Panginoon, makilala mo pa siya ng lubusan. So hindi ko alam kung kayo malapit lamang sa aming lugar. Andito kami sa city ng San Jose del Monte. At andito lang kami sa bungad, in Christ City Church. Hanapin ninyo, i-google ninyo at masaya namin kayong makilala. Salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa amin, sa aming online. At kayo na mga nandito sa loob ng ating simbahan, pwedeng i-recommit mo yung buhay mo sa Lord, or maybe this is your first time na tinanggap mo ang Panginoon. Hala, sa'yo din to. Kunin mo to, tawakan mo to habang ikaw ay nabubuhay. Thank you, Lord. Sige, pwede mo bang sabihin sa Lord, Lord, thank you for the salvation that we have right now.
Salamat po, Panginoon. Father, we give you praise, O God, and we give you glory. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Hallelujah. Okay. Sige po, tayo po yung makaupo na. Salamat sa Panginoon.